Sige, good morning sa lahat at Happy Lord's Day. Yan, purihin ng Panginoon. At yun nga, sa araw na ito, yung sa liturgical calendar ng mga Roman Catholics, ito yung ating Resurrection Sunday. At as we dito sa atin, bilang mananampalataya, meron din tayong celebration yan. At we do it every Sunday as we commemorate the death and resurrection of Christ. At yun ang ating isa-celebrate sa araw na ito. Purihin ang Panginoon sa iyang kabutihan at ito ang dahilan kung bakit tayo narito. 1 Timothy chapter 6 verse 13 to 16. I charge you in the presence of God who gives life to all things, and of Christ Jesus, who in his testimony before Pontius Pilate made the good confession to keep the commandment unstained and free from reproach until the appearing of our Lord Jesus Christ, which he will display at the proper time, he who is the blessed and only sovereign, the King of kings, the Lord of lords, who alone has immortality, who dwells in unapproachable light, who no one has ever seen or can see. To him be honor and eternal dominion. Amen. Tayo po manalangin, dakilang Ama. Muli, ikaw ang dahilan kung bakit kami nagtipon. At ito ang aming araw ng pagpapahinga na siyang iyong tinakda. Panginoon, ay ito ang aming pangamaraan upang kami magpasalamat, magpuri at alalahanin ang lahat ng iyong ginawa. Muli, Panginoon, ihanda mo ang bawat isa sa amin na makinig at patuloy na i-celebrate, bigyan ng kalakasan sa buong araw ng aming pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Muli, Ama, ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y tumayo at patuloy tayo sa pag-awit ng papuri sa Kanya. Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before thee, who was and is and evermore shall be. Holy, 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 though the darkness hide thee, though the eye of sinful men thy glory may not see. Only thou art holy,
redeem. Holy, 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 Lord God Almighty. All thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, Blessed Trinity. Maaari po muna tayong makaupo. Pagkakataon natin na reading of the law at magkakaroon ulit tayo ng salitang pagbasa mula sa Exodus chapter 20 verse 1 hanggang 17. Sabi rito, ang lahat na ito'y sinabi ng Diyos, ako si Yahweh, iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkakaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salanlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong salinlahi na mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Anim na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito, ngunit namahinga ako sa 7 araw, kaya ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya. Sabay-sabay tayo. Huwag mong pagnanasang mangkin ng sambayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga lilang lalaki o babae, mga baka, asno o anumang pag-aari niya. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Ito ang law na pinagkaloob ni Yahweh sa kanyang bayan. At tayo bilang mananampalataya at nababasa natin, ang unang dahilan o anong unang gamit ng law na ito ay ipakita sa atin na tayo ay nagkakasala at hindi natin natutupad ang lahat o perpektong natutupad ang mga kautusan pinagkaloob ni Yahweh. Hindi lamang sa kanyang bayan, maaaring pag binabasa mo ito ay apply din sa atin kasi ito ay sa ating pamumuhay ay makikita natin na talagang hindi ka nais-nais pag nilabag mo ang mga bagay, ang mga kautusan na ito. So ito ang dahilan kung bakit tayo ay palaging guilty sa tuwing binabasa natin at alalahanin natin ang kautusan ng ating Diyos. So ano ang kailangan natin? May isang hindi natin kayang i-perfect ito. Pero ang kabutihan at ang pag-ibig ng Diyos ay merong gumawa nito para sa atin kasi hindi naman niya ginawa ito para hindi talaga tutok din, kundi mayroon talagang gumawa para sa atin. And praise God. Kailangan kasi matupad dito ng perfecto eh. At purihin ng Panginoon, may gumawa yan
para sa atin. Isipin mo, para sa atin. Ginawa yan para sa atin. So, sino man ang manampalataya sa taong ito, sabihin na natin nag-perfect na ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. At ang kagandahan lang nun, hindi lang siya tao, isa rin siyang Diyos. Isipin mo yun, isang Diyos nagbigay sa atin ng law, na siya rin nagbigay sa atin para ito'y matupad para sa atin. So, anong ating magiging respond? Ang ginawa ng Panginoong Diyos sa atin, pinagawa ng ating Panginoong Kristo, ginawa nito, parang tila ba na tayo ang gumawa ng mga bagay na ginawa niya, tulad ng pagsunod perfectly ng batas na pinagkaloob ng Diyos sa atin. So, ang ating respond is to be grateful. Magpasalamat tayo, at ito ang dahilan kung bakit nagkakatipon tayo. Sino man ang nananampalataya sa Kanya at kaisa sa Kanya, na ang ginawa niya ay para tayo rin ang gumawa. Kaya ito ang dahilan kung bakit tayo narito magpuri at magpasalamat sa Kanya. Muli, sa atin, bilang tayong mananampalataya, alam natin na nagkakasala at nilalabag natin isa, dalawa, o tatlo, o marami pa dyan ang nagagawa natin magkakasala sa patuloy ng paglalakad natin sa buhay sa mundong ito. At ito ang pagkakataon natin, nabigyan natin sarili natin ng pagkakataon upang manalangin at ihingi ng kapatawaran. At ito ang kagandahan, someone ay namamagitan sa atin sa ating panalangin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Sige, tayo ay bibigyan ko yun ng pagkakataon. Bibigyan natin pagkakataon ng ating sarili ng pagkakataon na manalangin para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Maaari po ba tayong tumayo? At sa pagkakataong ito ay isang panalangin bilang isang simbahan, isang congregation. Ito yung ating confession, and also sa ating bilang mananampalataya ng ating Panginoon. Sabay-sabay nating basahin ang panalangin ito bilang isang simbahan. Sige. Lord, we confess that we have sinned against you. We have greatly led your laws and have failed to keep them perfectly. We have sought our own ways and we have distorted our own devices. I am guilty of making our faith like do-it-yourself project, and I have failed to depend on you and the ordinary means that you have established at our growth and encouragement. Forgive us, O Lord, our Father, and teach us to submit to our cross-word word, to whom we belong. Amen. Purihin ng Panginoon, at isang assurance ng ating panalangin, ang paghihingi ng kapatawaran ay natanggap ng ating Diyos. Mula sa Ephesians chapter 1, verse 4 hanggang 7. Even He chose us in Him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the Beloved. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace. Purihin ng Panginoon sa Kanyang kabutihan. At tayo ay magpatuloy magpuri at magpasalamat sa pag-aawit ng Rejoice, Hallelujah for the Cross.
fear. Come behold his power and glory. Yet with confidence draw near. For the one who holds the heavens and commands the stars above is the God who bends to bless us with an unrelenting love. Rejoice! Come and lift your hands and raise your voice. He is worthy of all praise. Rejoice! Sing of mercies of your King, and with trembling rejoice. We are children of the promise, the beloved of the Lord, one with everlasting kindness, but with sacrificial blood, bringing reconciliation to a world that longs to know the affections of a Father who will never let them go. Rejoice! Come and lift your hands and raise your voice. He is worthy of all praise. Rejoice! Sing of mercies of your King, and with trembling rejoice. All our sickness, all our sorrows, Jesus carried up the hill. He has walked this path before us. He is walking with us still, turning tragedy to triumph, turning agony to praise. There is blessing in the battle, so take heart and stand amazed. Rejoice! Come and lift your hands and raise your voice. He is worthy of all praise. Rejoice! Sing the mercies of your King. And with Let's sing the chorus once again. Rejoice! Come and lift your hands and raise your voice. He is worthy of all praise. Rejoice! Sing of mercies of your King, and with trembling rejoice. Up to the hill of Calvary, my Savior went courageously, and there he bled and died for me. Hallelujah for the cross. And on that day the world was changed. A final perfect Lamb was slain. Let earth and heaven now proclaim, hallelujah for the cross. Hallelujah for the war he fought. Love was won, death has lost. Hallelujah for the souls he bought. Hallelujah for the cross. What good I've done could never save, my debt too great for deeds to pay. But God, my Savior, made a way. Hallelujah for the cross. A slave to sin, my life was bound, but all my chains fell to the ground when Jesus' blood came flowing down. Hallelujah for the cross. Hallelujah for the war he fought. Love has won, death has lost. Hallelujah for the souls he bought. Hallelujah
And when I breathe my final breath, I'll have no need to fear that rest. This hope will guide me into death. Hallelujah for the cross. Hallelujah for the war he fought. Love was won, death has lost. Hallelujah for the souls he brought. Hallelujah for Let's sing the chorus once again. Hallelujah for the war he fought. Love has won, death has lost. Hallelujah for the souls he brought. Hallelujah for the cross. Hallelujah for the cross. Hallelujah for the cross. Hallelujah. Maaari po muna tayo makaupo. Matthew chapter 13, verse 24 hanggang 45. He put another parable before them, saying, The kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field. But while his man was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. So when the plant came up and bore grain, then the weeds appeared also. And the servants of the master of the house came and said to him, Master, did you not sow good seed in your field? How then does it have weeds? And he said to them, An enemy has done this. So the servants said to him, Then do you want us to go and gather them? But he said, No, lest in gathering the weeds you root up the wheat along with them. Let both grow together until the harvest. And at the harvest time, I will tell the reapers, Gather the weeds first, and bind them in bundles to be burned, but gather the wheat into my barn. He put another parable before them, saying, The kingdom of heaven is like a grain of mustard seed that a man took and sowed in his field. It is the smallest of all seeds, but when it has grown, it is larger than all the garden plants and became a tree, so that the birds of the air come and make nests in it. So he told them another parable. The kingdom of heaven is like leaven that a woman took and hid in the 3 measures of flour till it was all leavened. Verse 34, all these things Jesus said to the crowd in parables. Indeed, he said nothing to them without a parable. This was to fulfill what was spoken by the prophet. I will open my mouth in parables. I will utter what has been hidden since the foundation of the world. Verse 36, Then he left the crowd and went into the house, and the disciple came to him, saying, Explain to us the parables of the weeds of the field. He answered, The one who sows the good seed is the Son of Man. The fields is the world, and the good seed is the sons of the kingdom. The weeds are the sons of the evil one, and the enemy who sowed them is the devil. The harvest is the end of the age, and the reapers are angels. Just as the weeds are gathered and burned with fire, so will it be at the end of the age. The Son of Man will send his angels, and they will gather out of his kingdom all causes of sin and all lawbreakers, and throw them into the fiery furnace. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their fathers. He who has ears, let him hear. The kingdom of heaven is like treasures hidden in a field, which a man found and covered up. Then his joy goes
and sell all he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Patuloy tayo sa panalangin. Dakilang Ama, salamat sa iyong mga mensahe na ipinagkaloob ng panahon ay kayo narito sa lupa. Panginoon, ang mga bagay na ito ay tunay nga na itinago mo sa iyong mga kalaban sapagkat alam mong hindi nila ito maunawaan. At kami bilang iyong mananampalataya ay inireveal mo ito sa amin. Kahit na napakatagal ng panahon itong iyong pinanggit. Panginoon, tunay nga ang iyong katapatan, ang iyong pag-ibig at ang iyong justisya ay pinakita mo sa iyong mga salita. Tunay nga na ikaw ang Diyos. Tunay nga na ikaw ay mapagmahal. Tunay nga na ikaw ay ang perpektong justisya. Tunay nga na ikaw ay tapat. At tutupdin mo ito, tutuparin mo ito sa panahon ng muli mong pagbalik. Kaya kami ang aming patuloy na pag-asa at pananampalataya at pagtitiwala sa huli ay kami iyong titipunin upang iyong makasama at makapiling habang buhay. Kaya ito ang iyong mananampalataya sa aming paglalakbay sa mundong ito na alam namin yung mga bagay na kami ay maaaring nagagawa namin magkasala dahil sa nangyayari sa kapaligiran. Ngunit Panginoon, ang aming confidence ay hindi sa kaya naming ma-overcome o magawa ang mga bagay na yan, kundi sa iyong ginawa na. Kaya Panginoon, ang aming tiwala ay sa iyo. Kami man ay dumaraan sa mga pagsubok, kami man dumaraan sa mga problema na dinulot ng kasalanan ng mundong ito, maaari kami ay nadudungisan sa tuwing kami lumalakad sa mundong ito. Ngunit Panginoon, ikaw ay mismong naglinis na sa amin. Anumang malinis na Panginoon ay hindi mo hayaang maging marumi sapagkat ikaw ang perpektong naglinis sa amin. Kaya Panginoon, maraming salamat sa iyong pinakita at bawat isa sa amin ay patuloy mong lingapin at patuloy mong gabayan sa aming paglalakbay. Maaaring may mga problema kaming pinansyal, iyo Panginoon ang mag-provide ng pangangailangan namin. Maaaring kami nakakaranas ng karamdaman o problema sa aming kalusugan, kayo ang aming tagapagpagaling at kapatuloy mo kaming bigyan ng kalakasan, Panginoon. Kung may ng problema man kaming relasyon o sa aming mga kapwa, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kamag-anak, kayo po ang Diyos na nag-restore sa amin at nagsaayos ng aming relasyon sa aming Ama. Kaya Panginoon, nagtitiwala kami na ito ay iyo ring tutugunin. Muli Panginoon, ang bawat isa sa amin ay patuloy mong dinadala sa lugar na ito upang bigyan ng kapahingahan sa 6 na araw ng aming pagpapagal para sa hanap buhay, sa anumang negosyo upang kami magkaroon ng suporta sa aming sarili at sa pamilya. Panginoon, kayo ang aming kapahingahan. Kaya ito ang araw na kami ay magpupuri at magpapasalamat sa binigay mong kapahingahan sa bawat isa sa amin, sa binigay mong pag-asa sa bawat isa sa amin, sa binigay mong liwanag na binibigay mo sa amin at patuloy na pinapaalalahanan ng iyong salita sa tuwing kami nagkakatipon. Ang iyong salita ang siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagbubusog sa aming kaluluwa at nagbibigay ng pag-asa sa aming buhay. Kaya maraming salamat Ama at muli patuloy mo bigyan kami ng kalakasan sa buong araw na ito na gawain na ipinagkaloob mo at iyong tinakda birang banal ang iyong araw ng pamamahinga. Maraming salamat Ama, ito aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. At purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan at sa pagkakataong ito bilang simbahan ay kaisa rin tayo sa mga pangangailangan ng simbahang ito. At sa pamamagitan ng ating tithes and offering at patuloy na pagsuporta ng ministeryo niya. At meron dyan, sige paka-display po ng number ni Pastor Nick. Diyan pwede nyo i-send. Mas kung convenient sa inyo, nag-send kayo via Maya o kaya GCash.
ay dito nyo pa padalhin. Ayan, ilagay nyo na lang po yung detail para malaman ni Pastor Nick kung saan niya ilalagay ang mga pananalping yun. And then, every Sunday, meron tayong Sunday school ng medyo maaga-aga every Sunday. Ayan, alas 9 hanggang alas 9, 9:20 a.m. at every Sunday. Pwede nyo dalhin ang inyong mga kabataan na maaari nyo kilala, 11 to 19 years old. And every 9:20 a.m. Yan. Purihin Panginoon. Sige po, meron tayong envelope doon sa labas. Nasa labas yung mga envelope na pwede nyo paglagyan ng pananalapi. At panalangin natin bago natin iligay sa offering ang ating mga tithes and offering. Sige tayo manalangin. Dakilang Ama, salamat sa iyong kabutihan at sa katapatan sa buhay namin. Sa binibigay mong trabaho, kalakasan, higit sa lahat ng biyayang buhay pinagkakaloob sa amin sa araw-araw upang kami ay makapaghanap buhay na magampanan namin ang aming responsibilidad sa aming tahanan, maaaring sa school man kami o sa negosyo namin o anumang bagay na ginagawa namin upang patuloy na masustain ang aming buhay, Panginoon, sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pinabigay na kaloob na biyaya sapagkat mga bagay na ito ay hindi namin makakamtan ng hindi dahil sa iyo at hindi namin ito may enjoy. Ngayon, sa pagkakataon namang ito, kami ay lubusang nagpapasalamat sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga pananalaping ito. Buong galak namin pinagkakaloob na ito pagkat kami patuloy na naniniwala at patuloy na sumusuporta sa pangangailangan ng iyong ministeryo simbahang ito. Kaya maraming salamat, Ama. Ito ang lugar saan namin kami nagagather at binigyan mo kaming responsibilidad na pangalagaan ito. At sa pamamagitan nito, Panginoon, ay matutugunan ang mga pangangailangan hindi lamang ng physically ng simbahang ito, kundi patuloy yung kanyang ministeryo. Kaya maraming salamat, Ama, sa iyong biyayang pinagkakaloob at kalakasan sa bawat isa amin. Ito aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige, pwede na natin ilapit mga kaloob sa harapan habang patuloy nating dinadala mga pananalapi. Ang ating service ay patuloy every morning, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At pagkatapos noon ay meron tayong lunch na sama-sama na tayong pumunta rito, pwede tayong manangalian at imbitado pong lahat kung gusto nyo pong makasama sa amin. Provided na po yung pagkain, yung ulam na lang, kanya-kanya na lang tayong bili. Marami naman pong mapagbilhan dyan. Yan, dalhin natin dito at sabay-sabay tayong mananghalian. Itong anong nagagawa natin sa pananghalian, ito yung pagkakataon na pwede tayong magkamustahan at pwede din natin pag-usapan yung sermon at the whole service na nangyayari. Pwede natin pag-usapan. Kung may mga question kayo, pwede rin, invited din dyan. At least meron tayong pagkakataon na magkamustahan at magpag-usapan sa nangyayari dito sa ating simbahan. Ito ang ating pagkakataon, alas 12 hanggang 1:30. At after that, may mga activities tayo. Meron din tayong mamaya, sa third Sunday tayo, ay yung learning our songs. Ito yung pag-aaral ng ating mga kinakanta. Maaaring nating pag-aralan kung saan nagsimula ito, sino sumulat, kung bakit ito nasulat, at makikita rin natin kung ano ang theology sa mga kantang ito. Kasi tayo, hindi lang basta tayo kumakanta eh. Ang kinakanta natin is also that we are confessing those lyrics to the Lord. Ito yung ating confession din. Kaya hindi tayo basta-basta nagkumakanta lamang ng kung anong nung kinakanta. We make sure that those lyrics are sound doctrine at hindi tayo at ang dapat na papupurihan talaga ang ating Panginoon. At kasabay yan, mayroon talagang dapat gospel doon sa ating mga kanta. At yan ang ating pag-aaralan. At third Sunday, after that ng ating lunch, kung hindi kayo makakasama namin sa aming lunch, ay pwede po kayong bumalik 1:30 p.m. po hanggang 3:30 p.m. Ito yung pagkakataon. Sana pumunta kayo at bumalik mamayang 1:30. And after that, may konting pagkakataon na practice pa o mapag-rehearse pa ang ating mga worship team. So, ano gagawin? And then, 4 p.m. ang simula ng ating vesper service.
all in all, yan ang ating schedules throughout the day. So, patuloy tayo. Ang ating ginagawain dito is the Lord's Day. Kaya ito ang ating gawain for the whole day. It is for the Lord's Day. Then, sige, maaari po tayong tumayo at sabay-sabay nating basahin itong Confession of Faith, yung ating Apostles' Creed. Ito'y confession natin na ito'y ating pinanampalatayaan. Sige, sabay-sabay nating basahin. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, in His only Son, our Lord, who was saved by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, who was crucified, died, and was buried. He was descended to hell. The third day he rose again from the dead. He descended to the heaven, and he sat at the right hand of the God, Father Almighty. From there he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sin, and the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Manatili tayong tumayo at patuloy nating purihin ang Panginoon sa pamagitan ng awitin. Mine are days that God has numbered. I was made to walk with Him. Yet I look for worldly treasure and forsake the King of Kings. But mine is hope in my Redeemer. Though I fall, His love is sure, for Christ has paid for every failing. I am His forevermore. Mine are tears in times of sorrow, darkness not yet understood. Through the valley I must travel, where I see no earthly good. But mine is peace that flows from heaven, and the strength in times of need. I know my pain will not be wasted. Christ completes His work in me. Mine are days here as a stranger, pilgrim on a narrow way. One with Christ I will encounter, harm and hatred for His name. But mine is armor for this battle, strong enough to last the war. And He has said He will deliver safely to the golden shore. And mine are keys to Zion city, where beside the King I walk. For there my heart has found its treasure. Christ is mine forevermore. Come rejoice now, O my soul, for His love is my reward. Fear is gone and hope is sure. Christ is mine forevermore. Come rejoice now, O my soul, for His love is
Christ is mine forevermore. And mine are keys to Zion City, where beside the King I walk. For there my heart has found its treasure. Christ is mine forevermore. Christ is mine forevermore. Christ is mine forevermore. Maaari po muna tayong makaupo. Good morning sa bawat isa. Magandang umaga po. Purihin ng Diyos sa isa na namang Lord's Day celebration na siyang ating patuloy na ginugunita yung kanyang muling pagkabuhay. Every Lord's Day, we celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ. Kaya napakahalaga na tayo ay dumalo at makiisa sa kanyang gawain every Sunday. At nataon naman na yung atin pong discussion for today o yung atin pong pag-aaralan mula sa salita ng Diyos ay tatalakayin din ang resurrection of our Lord Jesus Christ. Dahil patuloy tayo sa ating series ng Philippians, today we will be discussing or we will be studying yung pong Philippians chapter 3 verses 1 hanggang 11. So, purihin ng Panginoon, no? Sa patuloy na pagkakaloob niya ng pagkakataon for us to celebrate yung kanyang muling pagkabuhay. So, before we continue with our series study on the book of Philippians, may tanong lang ako sa bawat isa sa atin na naririto ngayon. So, paano nga ba talaga tayo naligtas? Ano yung dahilan? Paano tayo naligtas at ano yung dahilan sa pagkakaalam ng bawat isa sa atin, no? Maaring yung sagutin ng tahimik sa inyong kaisipan, ano nga ba ang ginawa ng bawat isa sa atin kaya nakamtan natin yung ating kaligtasan na binigay ng Diyos. No? So, given na yung pananampalataya natin na ang kaligtasan ay regalo or gift na nagmumula sa Diyos, pero paano natin to nakamtan? No? Paano tayo naligtas? So, yun po yung katanungan. Of course, ang tinutukoy po nating kaligtasan ay yung eternal salvation that is from redemption to resurrection to glorification. So, yun po yung ating tinutukoy na kaligtasan. So, ngayong umaga, ito po yung i-discuss natin ng ating pag-aaralan sa ating series, What Salvation Truly Is. Ano nga po ba talaga yung kahulugan o ano nga po ba talaga ang salvation, yung totoong salvation? And we will read sa book of Philippians chapter 3 verses 1 hanggang 11. And as we read from the book of Philippians chapter 3, let us take heart of the reality of what salvation truly is. No? Isa puso po natin, isa isip natin, pakinggan nating maigi, and then intindihin natin at unawain, and let us continue to ask and seek for the Lord's guidance that He may open our hearts and minds, that we may receive Him, no, and His message sa araw na ito. No, tayo po muna ay manalangin before we read the scriptures. Lord, once again, we ask of you, O Lord, na ihayag po ninyo ang inyong sarili sa bawat isa sa amin, sa aming pagbabasa ng inyong mensahe, sa aming pag-aaral ng inyong salita mula sa pangunguna ng inyong banal na Espiritu. Pahintulutan ninyo, Panginoon, na mas makilala namin kayo ng lubusan at maihayag ang inyong kaluwalhatian sa aming kalagitnaan. Pahintulutan ninyo, Panginoon, na makita namin ang aming sarili mula sa inyong mensahe at makita namin ang inyong kaluwalhatian at kapangyarihan at ang inyong soberenya sa buhay ng bawat isa sa amin sa inyong itinuturo sa araw na ito. Salamat po ng marami, itong aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Sandali Yeah. Okay. So, sige. Basahin natin yung passage.
Sabi sa Philippians, at babasahin ko po ito sa New American Standard Bible. Sabi po rito, "Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things again is no trouble to me, and it is a safeguard for you. Beware of dogs, beware of the evildoers, beware of the false circumcision. For we are true circumcision, who worship in the Spirit of God and glory in Christ Jesus, and put no confidence in the flesh. Although I myself might have confidence even in the flesh. If anyone else has a mind to put confidence in the flesh, I far more. Circumcised the 8th day, of the nation of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to zeal, a persecutor of the church, as to the righteousness which is in the law, found blameless. But whatever things were gain to me, those things I have counted as loss for the sake of Christ. More than that, I count all things to be lost in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and count them but rubbish, so that I may gain Christ." Verse 9, "And may be found in him, not having a righteousness of my own derived from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which comes from God on the basis of faith, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death, in order that I may attain to the resurrection from the dead." Blessed be the name of the Lord sa pagbasa ng kanyang mabuting balita. So, ito po yung sinasabi ng talata na yung ano man po yung righteousness na meron tayo, it is coming from our Lord. So, yung righteousness na nire-require ng law, na nire-require ng law, ay hindi natin kayang i-attain, ngunit sa ating Panginoong Hesukristo lamang. So, there are at least 3 things that we need to embrace in true salvation. 3 bagay ang kailangan nating matutunan. Una, it is to our benefit to receive God's Word regularly and repeatedly. Sabihin nga po natin, it is to our benefit to receive God's Word regularly and repeatedly. Number 2, it is through the Holy Spirit's work that we are able to renounce any form of self-righteousness. And number 3, it is by faith that we can rest in the assurance that the death and resurrection of Jesus Christ guarantees our resurrection. So ito po yung 3 bagay na dapat nating maunawaan sa ating salvation na ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mahalaga na dapat nating marinig ang salita ng Diyos from time and again, kahit na paulit-ulit na nating narinig yan. Kahit na paulit-ulit na nating narinig. So sige, unahin natin yung unang punto. Anong sinasabi? It is to our benefit to receive the Word of God regularly and repeatedly. Kaya napakahalaga ang pakikiisa sa gawain ng Panginoon every Lord's Day. Every Lord's Day, kailangan nating marinig ang salita ng Panginoon kahit na pa, alam na natin yan at paulit-ulit na sa pandinig natin yan. Parang makulit na yung nagsesermon, kahit na iba-ibang tao nagsesermon. Napansin ba ninyo? Sa dinami-dami na ng simbahan, at sa dinami-dami na ng pastor, iisa ng mensahe ang ibinabahagi. Nakikinig kayo online, nakikinig kayo sa social media, nakikinig kayo ng live sa inyong panambahan, at naririnig ninyo, iisa ang sinasabi. And that is salvation that belongs to from Christ to each and every one of us na mananampalataya. So yan po yung sinasabi. Finally, my brothers and sisters, rejoice in the Lord. Magalak tayo sa ating Panginoon. At sabi ni Apostol Pablo, to write the same things again is no trouble for me and is a safeguard for you. So isa pang pag-iingat pala ito. Kaya siya beneficial sa bawat isa sa atin. Kasi pag-iingat yan sa bawat mananampalataya. Yung inihahayag ng mensahe ng Diyos na isinusulat sa pamamagitan ng kanyang mga apostles o sa kanyang mga manunulat
ng panahon na yan na isinusulat ang scriptures, eh, ito ay safeguard sa bawat mananampalataya. Kaya napaka-beneficial ng pakikinig ng salita ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, ang familiarity, no? Familiarity ang isa sa pinakasimple, pero matinding problema ng isang mananampalataya. Pag masyado na tayong na-familiarize o masyado na tayong kampante sa naririnig natin at natututunan natin, yun na yung isa sa mga pinakadelikado na sitwasyon ng ating mga buhay mananampalataya. Pag masyado na tayo nagiging komportable, no? Delikado na ang sitwasyon na kinalalagyan natin bilang mananampalataya. Simply because it changes our perspective. Nagiging iba yung ating kaisipan kapag tayo ay masyado ng familiarized sa ating naririnig na itinuturo ng salita ng Diyos. Oftentimes, kapag masyado na tayong nagiging pamilyar sa mga bagay-bagay, ay nakakalimutan natin ang tunay na kahalagahan ng mensahe o ng itinuturo. No? So, the same goes with our Christian living. No, sa ating Christian living, ba't parang humina? Tama lang? So, the same goes with our Christian living. We get so accustomed sa mga ginagawa natin bilang mananampalataya, kaya naman minsan, no, o kadalasan, kinatatamaran na natin ang mga gawain na dapat na tunay na pinapahalagahan ng bawat isa sa atin. Tignan ninyo yung paligid ninyo. Di ba? Kita ninyo yung mga upuan, parang Bluetooth. Open. No? May mga may mga pagitan. Somehow, medyo nakakalungkot tignan, lalo na pag nandito ka sa harap, nakikita mo yung ganyan. No? Parang naapektuhan din, no? Ang mga preachers, kapag ka nakikita nila, nakulang-kulang yung upuan sa kanilang harapan. Pero praise the Lord, kasi hindi naman yung numbers ang motivation natin, ano? Hindi numbers ang motivation natin. Of course, nakaka-apekto yan, pero hindi yung numbers ang motivation ng bawat isa sa atin. Simply because the Word of God is truth. Kahit na anong gawin, kahit na ilan pang nakikinig niyan, hindi mababago ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Di po ba? Pero yun lang, ang naapektuhan nito, tayo as individuals. Masyado na tayong nagiging masyadong accustomed or familiar sa naririnig natin. Kaya naman minsan, yung tunay na pagpapahalaga, hindi na natin gagawa, no? Sa dapat nating pahalagahan talaga. Kagaya ng lingguhang pagdalunga sa gawain ng Panginoon. So dahil alam natin that every Lord's Day or every Sunday, we will be having a regular or Lord's Day celebration every Sunday. May bagyo man yan o wala, no? Natigil lang naman yung ating gawain ng face-to-face nung pandemic. Kasi pinagbawalan talaga tayo ng government. Hindi tayo pinayagan na magtipon. So yun yung lamang sa history ng CARE, ang pagkakataon na kung kailan na miss out natin ang Sunday worship. Pero from Sunday to Sunday, palagi tayong may worship service na ginagawa. So dahil alam natin na meron tayong gawain every Lord's Day, every Sunday, meron tayong celebration, wala naman tayong gagawin at alam naman natin na wala naman tayong ibang gagawin kundi ang kumanta, manalangin, pagkatapos noon makinig ng sermon, tapos magbigay ng offerings, tumanggap ng huling hapunan, tumanggap ng benediction, assurance of pardon, and then uwian na. No? So masyado na tayong nagiging accustomed sa gawain natin sa tuwing linggo na sasapit. So yun ang yun. So, we are looking forward to this marvelous or magnificent day na itinalaga ng ating Panginoon para umawit, para makinig ng sermon, para manalangin, and then magbigay ng offering, and then tumanggap ng huling hapunan, and so on, and so on. So, paulit-ulit. No? Paulit-ulit yung ating ginagawa. Kaya naman napapamiliarize na tayo. Alam niyo po ba na ang familiarity nga, no, gaya ng sinabi natin, simple lang siya, pero isang malaking problema kapag nakasanayan na ng bawat isa sa atin. No? So, problemang malaki yan kapag hindi natin binigyan ng importansya yung dapat nating bigyan ng importansya. At wag nating katamaran yung dapat na binibigyan natin ng importansya. O wag tayong masyadong maging
relaxed or laxed sa atin pong pananamba o pagsamba sa ating Panginoon. Sabi nga po ng isang theologian, do you not know that God uses what we call repetitive liturgies to bless us? Ginagamit ng ating Panginoon yung tinatawag nating repetitive liturgies o yung paulit-ulit na programa sa loob ng panambahan ay ginagamit ng ating Panginoon to bless us. No? Funny, kasi ito naman yung ating purpose. Marami sa atin, ito yung purpose. We go to church to be blessed. And that is rightfully so. We come to church to be blessed by the Word of God. Yun ang totoong nangyayari. We are blessed by the Word of God. And even if it is repetitive in nature, na paulit-ulit lang siya, yet still, ang purpose ng Panginoon is for us to be blessed sa Kanyang presensya, sa presensya ng mga mananampalataya, at lalo tigit sa lahat, sa Kanyang mensahe. No? From beginning to end, God uses the liturgies, what we call repetitive liturgies, to send His message. Mula sa call to worship hanggang sa benediction, lahat ng yan ay mensahe ng Panginoon. So walang importante or mas importante kung hindi ang lahat ng yan na siyang ating gawain every Lord's Day celebration. So it is rightful for us to come to church with a joyful heart, rejoicing in the Lord. Ika nga. Tandaan po natin mga kapatid that God understands our weaknesses and is gracious to constantly remind us of His faithfulness because He knows how easily we forget of His great love. Sino pong nakakaalam kung paano magmahal ang Diyos? Di ba? Ang pagmamahal daw ng Diyos is unconditional. Tama po ba yon? Tama po ba yon? Sa tingin ko, hindi eh. Tingin ko, hindi. Kasi ang condition ng pagmamahal ng Diyos ay yung kanyang karakter. He chooses whom He loves. Mahal niya ang lahat ng tao, pero dinidisplay niya yung tunay na pagmamahal niya sa mga hinirang niya. So, anong kondisyon ng pagmamahal ng Diyos? Yung karakter niya. Yung kanyang righteousness. No? Kasi ang definition natin ng pagmamahal is anything goes for as long as ini-express mo yung pagmamahal mo. Di ba? Ganun yung definition natin ng pagmamahal eh. Namamali tayo. Kaya naman pag sinabi natin that the love of God is unconditional, we equate it to the definition of humanity sa pagmamahal. Kaya namang nagsanga-sanga na kung paano natin i-define ang pagmamahal, ang definition ng pagmamahal. For as long as wala kang tinatapakang tao, nagmamahal ka, that is enough. Ganun yung definition natin. No? Pero the rightful definition of love is that it comes from God because God is love. And the condition of God's love is His righteousness, His character, yung kanyang katuwiran. Yun ang kondisyon ng kanyang pagmamahal. Paano pinapakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng o sa mga hindi mananampalataya? Paano niya pinapakita? No? Time will come, God will end their suffering. Paano? By experiencing His wrath. Antindi, no? Grabe naman yung pagmamahal ng Diyos, ganun katindi. No? Hindi, tinatapos niya yung mga hindi nananampalataya sa Kanya to end yung kanilang suffering, yung kanilang wrath, and to open their minds na mali yung kanilang pananaw sa pagmamahal ng Diyos. No? Ganun katindi. So, pinapakita ng Diyos ang Kanyang pagmamahal sa lahat, yes. Pero ang kondisyon ng Kanyang pagmamahal ay ang Kanyang katuwiran. So, somehow, tama yung God's love is unconditional sa mga mananampalataya. Imagine, hindi ka karapat-dapat and yet, you receive God's love. Bakit? That is because of His righteousness. Because of His character. Character niya yun na pinili ka niya. Na nakipag-covenant siya sa iyo at sa iyong pamilya. Amen po ba? No? Ganun katindi.
yung pagmamahal ng Diyos. Ganun katindi yung pag-ibig ng ating Panginoon. So, paano niyang dinemonstrate yung kanyang pagmamahal? Ganito, yung demonstration ng kanyang pagmamahal. Sabi ng Romans 5:8, "But God demonstrates His own love towards us, in that while we were still sinners, Christ died for us." So ito dito makikita natin, para kanino namatay ang ating Panginoong Hesukristo? Para kanino? For us, sabi dito. So sino yung for us dyan? Para sa lahat. But ang efficacy niyang pagkakamatay ng ating Panginoon is for those who are in Him. Yung mga elect, yung mga chosen. Pero namatay siya para sa lahat. Pati sa mga unbelievers. Bakit? Kasi yung kanyang kamatayan brings judgment to those who will not or who will continue to reject Him. Who will continue to live sa kanilang buhay na rebelde sa Diyos. No? Yun yung conviction. Yung death of Christ will bring forth conviction to those, o yung judgment to those who continue in their rebellion against God. Pero para sa mga mananampalataya, no? He died for those who are in Him or who are His to enjoy Him forever. Amen po ba? So ganyan pinapakita ng ating Panginoon ang kanyang pagmamahal, ang ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Paano? He sent His Son. So ano ang implikasyon nito para sa ating mga mananampalataya? So basahin natin. Babasahin ko yung continuous niyan. Kung meron kayong mga Bible, bukas ninyo yung inyong mga Bible. Romans 5:8, no? 9 hanggang 11, pero babasahin ko sa Tagalog. Tagalog version. Yung ano nga ba yung version na yun na ginamit ko rito? Pinoy version. Pero ganun din naman yun no? So sabi ng verse 9, at hindi lang yan. So hindi lamang basta namatay o hindi lamang basta sinend ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayong tinuring na tayong matuwid ng Diyos dahil sa dugo ni Kristo, maliligtas din tayo sa galit ng Diyos. Sino yung tayo dyan? The church, yung mga mananampalataya. Hindi po ba? And then verse 10, kahit kaaway tayo ng Diyos dati, ginawa niya tayong mga kaibigan kasi namatay ang anak niya para sa atin. Ngayong kaibigan na tayo ng Diyos, mas siguradong maliligtas tayo dahil sa buhay ni Christ. At ito pa, verse 11, no? And wait, there's more, sabi nga. No? Meron pa. Masaya tayo sa ginawa ng Diyos sa tulong ng ating ng Panginoon nating si Hesukristo. Kasi dahil sa Kanya, naging kaibigan na tayo ng Diyos. So yun po yung sinasabi. So dito sa passage na to, may nabasa po ba kayo na ginawa natin para matanggap yung yung salvation? May nabasa kayo? So wala, di ba? Wala tayong nabasa na ginawa nating parte para makamtan natin ang kaligtasan. Anong sinasabi ng talata? Naligtas tayo dahil sa ginawa ng ating Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak na si Hesukristo, at ang kanyang kamatayan ang tunay na dahilan ng ating kaligtasan at hindi kung anuman ang ginawa natin. Amen po ba? Hindi kung anuman yung ginawa natin. So ito yung paulit-ulit na dapat nating marinig para maunawaan natin ang tunay na kagalakan na dulot ng kaligtasan. No? Pag paulit-ulit nating naririnig yan at tumanim yan, tumatak yan sa ating puso at isipan, we will rejoice in celebrating the Lord's Day every Sunday. No? Pero kadalasan, dumadalo tayo sa simbahan, no? Para makinig ng salita ng Diyos at isapuso ang mga bagay na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero ito yung nakakatawang realidad. Yun naman talaga yung purpose natin, di ba? We come to church so that we may be blessed. No? We go to church para ma-receive natin yung mensahe ng Panginoon. Yun naman yung katotohanan Tapos merong sideline ng para i-bless ako ni Lord. Di ba? Pero hindi natin alam that every time we go to church, we are blessed
by His Word and His presence. And in celebration of the Lord's Day with the brethren, yun yung blessing na binigay, na binistow sa atin ng Panginoon. Because it foreshadows our eternity. No? It foreshadows our eternity. Tandaan po natin yan. No? Pero ito po yung nakatatawang realidad, nakatatawa, hindi nakatutuwa na realidad. Sa paglabas pa lang natin ng pintuan dyan, paglabas natin ng gate, paglalakad natin sandali, may naalala pa ba tayo sa mensahe? May naalala pa ba tayo sa mensahe? Parang wala na, di ba? Kung meron man, pagdating natin ng bahay, nagluto tayo, natulog tayo, nagising tayo, minsan, lalo na sa init ngayon, ano? Init ng panahon. Ang term nga ng mga Batanggenyo, sa init ng panahon na to, nakababanas. O, paggising mo ngayon, banas ka. Di ba? Banas ka. Mainit yung ulo mo. Bakit? Kasi mainit nga. Di lalong nakalimutan mo na yung mensahe, no? At bumabalik na naman tayo sa sarili nating diskarte. So, minsan, merong mga mananampalataya, no? At ito po yung realidad din. Merong mga mananampalataya na ginagamit ang salita ng Diyos for them to succeed, para sumakses sa buhay. No? Yan yung kanilang ginagawa. Ginagamit ang salita ng Diyos para sumakses sa buhay. Ano yung nila? Purpose nila? Para ma-receive at magabayan daw ng salita ng Diyos. Para sa pagbabalik nila sa kanilang negosyo, sa kanilang trabaho, guided sila ng salita ng Diyos. But the funny thing is, pagbalik sa trabaho, pagbalik sa negosyo, pagbalik sa kung saan mang pinagkakaabalahan para kumita ng pananalapi, anong naghahari? Yung kailangan o yung diskarte? Tanungin mo yung mga negosyante, paano silang kumikita? Paano silang yumayaman? Diskarte ang ginagawa nila. Kahit Kristiyano, diskarte. So when we say diskarte, anong ibig sabihin nun? Ginamit mo yung abilidad mo. Yung sarili mong abilidad. Saan napunta yung salita ng Diyos? May narinig ba tayo sa salita ng Panginoon na gawin mo to at gawin mo yan para kumita ang iyong negosyo? Narinig natin, gawin mo to, gawin mo yan, lalo na sa Proverbs, para ikaw ay umasenso, pero hindi sa pamamagitan ng negosyo. Anong pag-asenso yon? Yung kapamaraanan ng Diyos, pag-asenso mo sa buhay at relasyon sa Diyos ang tinutukoy ng Proverbs. Tapos, bonus na lang yung pag-asenso sa buhay ng kayamanan. Bonus na lang yun, pero hindi yun yung purpose talaga ng salita ng Panginoon. Hindi yun ang purpose ng Diyos para pagyamanin tayo. Kung hindi, para pagyamanin ang relasyon natin sa Kanya at manumbalik ang tamang relasyon natin sa Diyos at sa isa't isa, sa kapwa. No? So, yun ang sad reality. Patuloy tayong bumabalik sa sarili nating diskarte. Kaya naman paulit-ulit na pinapaalalahanan ni Apostol Pablo, no? Ang kanyang mga tagapagbasa, specifically yung mga original readers of this book, yung Philippians, sabi niya, beware of the dogs. Anong sabi niya? Sige nga, Philippians chapter 3 verse 2. Beware of the dogs, beware of evil workers, beware of false circumcision. So ano yung dogs dito? Yung alaga mo sa bahay na aso? Hindi po. Yung cute na, swatchu? Yung cute na Swiso? Yung cute na Swiso? Hindi po. Ito po ay, ayan, yung parallel niyang sinasabi niya. Ang dogs is equivalent to evil workers who are equivalent to false circumcision. Meaning to say, hindi sila kabilang talaga sa bayan ng Diyos. Hindi sila totoong kabilang. Kasi in the Old Testament days, para mabilang sa bayan ng Diyos, anong tanda? Circumcision. No? Yun yung tanda para mabilang. Pero anong sabi ni Pablo? Ni Apostol Pablo, mag-ingat kayo sa mga taong ganyan dahil hindi sila totoong kabilang sa bayan
ng Diyos. Amen po ba? So, ito po yung malungkot na katotohanan. Mas mahabang panahon ang ginugugol nating oras kasama ang mga taong hindi naman mananampalataya. Ilang oras tayo nandito sa simbahan? Every Sunday? 2? 5? 7? Diba? 10 oras. Sabi mo na 10 oras, isang buong araw ng Sunday. Sabi mo ng ganon. Pag uwi mo sa bahay, pagbalik mo sa trabaho, 6 days you shall work or do whatever you wish to do. Pero tapusin mo. So habang ginagawa mo yung mga yon in 6 days time, sinong kasama mo? Lahat ba ng kasama mo, palagi na lang yung pamilya mo? Well, you are blessed ka kapag ka ganon. Pero hindi sa lahat ng oras, ganon ang sitwasyon mo. Kasi marami kang makakasalamuha na hindi naman nanampalataya. Naniniwala sa Diyos, oo. Di ba? Pero ano ding sabi ng salita ng Panginoon? You believe in God? Well, that is good. But even the devils or even the demons believe and tremble. Imagine niyo yun? Yung mga diablo daw nanginginig. Tapos yung kasama mo naniniwala, nagyayabang, oh, naniniwala ako sa Diyos. Mas matindi pa sa diablo yun. Walang takot sa Diyos na eh. Di ba? Imagine ninyo, mas mahabang oras na kasama ninyo yun. No? Mas mahabang oras na yun, kasama natin yun. So, kadalasan pa, sila yung maraming sinasabi tungkol sa relihiyon. Sila yung maraming kuda. No? Kukonsensyahin ka pa dahil sa hindi ka umaasta sa standard nila. Di ba? Tatanungin ka minsan, bakit ka nakikisama sa kanila? Eh, Kristiyano ka, di ba? Narinig nyo na ba yon? Ba't ka nag-agree sa kanila? Hindi naman Kristiyano ka, di ba? Bakit ka nag-agree? Tapos, pagka naman hindi paborable sa kanila, no? Di ba Kristiyano ka? Ba't di ka marunong makisama? Ano ba talaga? No? Ano ba talaga? Kailangan mo ba makisama o hindi ka dapat makisama? Di ba? Ang gulo, di ba? Ganyan yung mundo. Magulo. Kaya kailangan natin ng paalala ng salita ng Panginoon. Otherwise, tatangayin tayo nitong mga ito. Kaya sabi ni Pablo, beware of dogs, beware of the evil workers, beware of the false circumcision. Kasi, sabi niya, tayo yung tunay na circumcision. No? So, tandaan po natin mga kapatid, eternal life, sige next slide, eternal life is not about what we can do for God, but it's all about what we have received from God. At ano nga ba yung na-receive natin mula sa Diyos? Ano yon? Yung kanyang anak na si Jesucristo, yung substitutionary death ng kanyang anak na si Jesucristo, the Comforter, the Holy Spirit who will continue to remind us of the faithfulness of God in Christ. Yan yung mga benefits na natatanggap natin, and there is more. Hindi ko na i-detalye. No? The Apostle Paul warned the believers to beware of those who depend on what they can do to attain salvation. Dati, ang akala nilang paraan ng salvation is circumcision. Sa panahon kaya ngayon, meron pa rin ba? Ganyan yung kaisipan. Hindi na yung circumcision, pero marami pa rin. No, marami pa rin. Ang theological term dyan is legalism. Hindi po ba? Yung masyadong legalista na kailangan ito ang gawin mo para ma-save ka. Kung hindi man para ma-save ka, para manatili kang saved. Kailangan ito yung gawin mo. And sad to say, marami ring Kristiyano, so-called Christians, na ganito rin yung kaisipan. Para manatili kang saved, no? Kailangan gawin mo to, gawin mo yan. No? Yun po yung sad reality sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. So maraming bagay pa rin. Pati nga yung pagsimba sometimes ginagamit ang pagsimba as legalism ng maraming Kristiyano. No? Kailangan mong umattend sa simbahan at para masiguradong ligtas ka, kailangan kang mag-participate. Ipakita mo yung growth mo. Mag-leader ka sa simbahan. Umattend ka
ng prayer meeting, umattend ka ng kung ano-ano. Well, brethren, kailangan yon. Kailangan yon for your safeguard, but not for your salvation because you are already saved. Tandaan po ninyo yan. Bakit mo kailangan? Para ingatan ka ng salita ng Diyos, hindi para iligtas ka ng ginagawa mong pagdalo sa simbahan. Pakikiisa sa gawain ng Panginoon. No? Kung hindi, para gabayan ka at ingatan ka ng salita ng Panginoon. Amen po ba? So, tandaan po natin very thin line po yan. Napakanipis na linya niyan ng legalism sa totoong salvation. No? Maraming obvious, definitely maraming obvious, kagaya ng prosperity gospel. Kailangan magbigay ka para matamasa mo yung pagpapala ng Diyos at maramdaman mo yung tunay na kaligtasan mula sa galing Mas malaki yung binibigay mo, mas matutuwa sa iyo ang Diyos. Tama ba 'yon? Patay tayo dun. 'Di ba? Hindi nga natuwa sa iyo ang Diyos Yet still, niligtas ka. Di ba? So, ang tunay na purpose ng pagsisimba natin, ng mga kapatid, sa Panginoon, we celebrate His resurrection every Lord's Day, every Sunday. Hindi lamang tuwing Semana Santa. Every Sunday, we are commemorating His resurrection. Yung kanyang muling pagbangon, muling pagkabuhay, no? Kasi it is the pinnacle of our faith. Yun yung pinaka-fulfillment ng ating salvation nung nabuhay siya, mga kapatid. Later on, discuss natin, no? Later on, discuss natin yan. So, we go to church kasi it benefits us. Not for salvation, not to gain salvation, but to enjoy the benefits of Christ and to be safeguarded by His Word and the guidance of the Holy Spirit. No? So kaya naman napakahalaga talaga yung pagdalo sa Lord's Day celebration, for it is for our benefit to receive God's Word regularly and repeatedly. Number 2, no, mga kapatid, it is through the Holy Spirit's work that we are able to renounce any form of self-righteousness. Sabi ni Apostol Pablo, for we are the true circumcision who worship in the Spirit of God and take pride in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. So yung true circumcision, ano yun? Tunay na nakatanggap ng totoong paglilinis ng Diyos sa pamamagitan ng banal na dugo ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Meaning, dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, natanggap din natin ang pangakong banal na spirito. No? Natanggap din natin. So anong role ng Holy Spirit? Sige nga mga kapatid, basahin natin. The Holy Spirit enlightens and teaches us that we may know the things which we ought and correctly understand them according to the promise of God. According to the promise of God, hindi according to our interpretation. Kung ano yung totoong promise ng Diyos, yun yung ipinapaunawa sa atin ng banal na Espiritu. The Holy Spirit reminds us that salvation is a free gift from God through the finished work of Jesus Christ. No more, no less. And as the Spirit helps us understand this truth, He also enables us to renounce any form of self-righteousness. No? Tinutulungan at ginagabayan din tayo ng banal na spirito para ma-determine or para ma-distinguish natin kung ano yung tama at yung mukhang tama lang. Ang banal na spirito ang gumagawa niyan at tumutulong sa bawat isa sa atin. The Holy Spirit, sige nga, next slide, regenerates us when He creates in our hearts new feelings, desires, and inclinations, or affects in us faith and repentance. So, role ng Holy Spirit po yan. Yung pagbibigay ng pananampalataya, ng repentance, ng desires and inclinations. No? Role po ng Holy Spirit yan. This is the very reason why Apostle Paul considered what he gained
on his own as rubbish. It is the Holy Spirit's work and not by a willful decision of the apostle. So hindi po niya yan willful decision. Gawain po yan ng banal na spirito sa kanya. Kumilos ang banal na spirito at ipinakita sa kanya kung anong klaseng tao siya. No? Kaya naman kinonsider niya yung kanyang anumang na-gain niya as rubbish. Sa ibang translation, as dung. D-U-N-G. Ano yung meaning nun? Dumi. No? Dumi. Gerbs. Ebak. Sabi nga. No? So, paano ko nasabi na hindi niya willful decision yan? Sige, basahin natin yung sinabi niya. Okay. Ano yun? Next slide. Chapter 3, verse 4. Although I myself could boast as having confidence in the flesh, even in the flesh. So, if anyone else thinks he is confident in the flesh, I have more reason. Tingnan nyo nga. Kung willful decision niya na i-consider yan as rubbish, pagmamalaki niya pa ba yan? Anong sabi niya? Circumcise the 8th day. Imagine niyo yan. 8 gulang pa lang siya. Sumunod na siya sa law. Kaya niyo yon? Ha? Imagine niyo yan. Anong sabi? Ano pa sabi niya? Of the nation of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to zeal, a persecutor of the church, as to the righteousness which is in the law, found. Anong sabi? Kaya niyo yan? Kung willful desire niya na talikuran yan, blameless ka na nga eh. Imagine niyo yan. Tatalikdan mo pa? Hindi niya willful desire yan. Kung hindi yung Holy Spirit ang nagbigay sa kanya ng desire, na i-consider yan as rubbish. No? Ano bang sinasabi niya rito? So, yan yung willful desire ni Apostol Pablo. Ipagmalaki pa rin. No? Parang sinabi niya, ako na yung pinaka-humble na tao. Kahit na ganito yung pinanggalingan ko, tinalikdan ko pa rin yan. Imagine niyo yun? Anong sabi niya rito? Anong sinasabi niya dyan? Ang simple lang sinasabi niya, mas Hebrew pa siya sa mga Hebrews. No? Kumbaga yung pedigree niya puro, walang halo. Ay, kung ako, sasabihin ko sa inyo, ang aking pinagmulan, a quarter of my ancestor came from Ireland. Maniniwala ba kayo? They were from Ireland who settled in America. At 1/4 of my ancestors ay Ibanag. Ayun, paniniwalaan yun kasi yung kulay ko. Pero yung from Ireland, paniniwalaan nyo ba? Diba? Pero si Pablo, ang sinasabi niya, I am a Hebrew of Hebrew. Paano niyang pinatunayan? Anong sinabi niya? Anong sinabi niya? From the tribe of Benjamin. Ano ba yung Benjamin? Isa sa 2 tribe na lamang na natira na puro. No? Sila na lang 2, yung Benjamin at yung Judah. Sila yung southern kingdom. Kaya naman yung 10 tribes, tawag nila mestizo, yung mga Samaritans. Kaya ayaw nilang makipag-halubilo. Kasi hindi na sila puro. Pero anong sabi ni Pablo? Puro ako. Kahit nagaling ako ng Tarsus. Paano kung nasabi na puro ako? Kasi yung mga magulang ko, puro din. Kaya nga ako na-circumcise at the 8th day ng aking pagkabuhay. Kasi mga Hebrews din ang aking mga magulang. Most probably, pati yung kanilang mga magulang, marunong sumunod sa batas. Di ba? So, yun yung sinasabi niya dito. Pinagmamalaki niya yung kanyang pagiging inborn na Hebrew. Sa atin ba, merong inborn na born again? merong inborn na covenant people. Di po ba? Pero yung pagiging born again, the term born again, by confirmation na yon nung mga babies na kinoconsider natin na anak ng believers, no? Na i-declare nila sa kanilang paglaki. Amen po ba tayo doon? So, tignan nyo Sabi niya rito, as to the seal,
a persecutor of the church. Ano ba yung persecutor of the church? Ano ba nangyari sa church? Pinagpapatay. Pero ang sabi niya, as to the righteousness which is in the law, anong sabi niya? Blameless. Di ba contradiction yun? Nagyabang ka na kinontradict mo yung sarili mo. Di ba? Oh. Pinarsecute ko yung mga Kristiyano. Ano nangyari sa Kristyanismo? Nung mga panahon na yan, pinagpapatay sila, na-scatter sila. Si Stephen, pinagbabato ng may approval ni Pablo. Pero kinoconsider niya pa rin yung kanyang sarili as blameless. No? Tindi. Blameless sa pagsunod ng law of Judaism, but not sinless. Tandaan po natin yun, ha? So, yung sinabi niya rito, he is blameless, that's true. Probably, sa pagsunod, wala siyang scar o wala siyang bahid ng karungisan sa pagsunod sa kanyang relihiyon na Judaism. Pero, hindi pwedeng wala siyang kasalanan. He is not sinless. He is not sinless. Kaya naman, when the Holy Spirit has regenerated him, he understood that what he has is self-righteousness and not true righteousness. Kaya naman, kinonsider niya as rubbish ang lahat ng ito. Next slide. Most of all, sabi nga, the Holy Spirit unites us to Christ that we may be His members and be quickened by Him and so be made partakers of all His benefits. Sabi ng verse 7 ng chapter 3, but whatever things were gained to me, these things I have counted as loss because of Christ. More than that, I count all things to be lost in view of the surpassing value of knowing Christ. Yun yung pinakamahalaga. Knowing Christ. Gaining the Lord Jesus Christ para sa Kanya. And that is the work of the Holy Spirit. The Holy Spirit convicted him of these things. The Holy Spirit strengthens and establishes us when we are weak and wavering in our faith and assures us of our salvation. No? Ang trabaho po ng Holy Spirit, He continues and preserves in us the benefits of Christ even to the end. No? And so, talakayin natin yung susunod na punto. At dito makikita natin that salvation is the work of the triune God who produces faith in us. Sabi ng pangatlong punto, no, ng chapter 3, it is by faith that we can rest in the assurance that the death and resurrection of Jesus Christ guarantees our salvation, our resurrection. So anong ibig sabihin yan? Meaning to say, we have eternal rest. No? Mabubuhay tayo throughout eternity. Kasi mabubuhay tayo na magmuli kahit na mamatay tayo physically. Verse 9 and hanggang 11, and may be found in him not having a righteousness of my own, derived from the law, but that which is true, faith in Christ, the righteousness which comes from God on the basis of faith, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death, if somehow I may attain to the resurrection from the dead. Sabi ni Apostol Pablo, he was so eager, sige next slide, he was so eager to know Christ and the power of his resurrection, because without it, yung resurrection, without the resurrection, there will be no hope of resurrection from the dead as well. So wala rin pag-asa na mabubuhay na magmuli ang mga namatay. Without the resurrection of Jesus Christ, the power of sin has not been broken. No? Nananatili. Kasi yung kasalanan nga ang kapangyarihan ng yung death nga yung kapangyarihan ng sin eh. Paano ngayon kung hindi nabuhay, kung hindi na-break ni Jesus Christ yung kamatayan? Eh di wala ding breaking of the yung sin, hindi rin mapuputol yung tanikala. No? We will still remain in slavery to sin. And without the resurrection of Jesus Christ, sige next slide, those who have died longing for the promised Messiah will be lost forever.
Yung forefathers ng Israel, si Abraham, si Isaac, si Israel, at maging yung kanilang mga anak, sila David, no? Sila Haring David, wala na ring pag-asa. They will be lost forever kung walang resurrection of Jesus Christ. So the resurrection of Jesus Christ foreshadows what God would do with everyone who knows and belongs to Christ Jesus at the end of time. No? Kung sino yung nakakakilala sa ating Panginoon at sino yung kabilang sa ating Panginoon ay muling mabubuhay. Eternally na yon. Wala nang kamatayan pang susunod. No? So, brethren, this is what salvation truly is. Sabi ng John chapter 17 verse 3, "And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent." To know Jesus Christ, brethren, is not merely an intellectual knowledge. No? It is a knowledge of personal relationship. And this can only be achieved by faith through the working power of the Holy Spirit. It is on the basis of faith that we may know the Messiah and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being conformed to His death, that we too may receive the resurrection from the dead. Sabi ni Ursinus, faith is an assured confidence, no, which the Holy Spirit works by the gospel in our heart. The remission of sin, everlasting righteousness, and salvation, which are freely given by God, merely of grace, only for the sake of Christ's merit. No? So tandaan po natin mga kapatid, kaya paulit-ulit na sinasabi ni Pablo na wala tayong, ang law ay hindi makapagliligtas sa atin simply because the law did not give sinners the power to conquer sin. Kailan ba naibigay yung law? After sila ma-redeem from slavery sa Egypt. So it is redemption before the law. And that is likewise sa ating mga mananampalataya sa panahon ngayon. It is Christ's redemption in us before the law. Yung law is serving as a guide. It serves as a mirror sa atin para ipakita na hindi natin kaya ang kaligtasan na ibinigay sa atin. Hindi natin kayang ma-attain on our own ang salvation na binigay sa atin ng Diyos. So God revealed the law to remind us that the righteousness before Him demands perfection, to show us that no one can possibly meet this standard, and to make us long for a sinless Messiah who can keep the law perfectly in our place. No? Tandaan po natin mga kapatid, yung preaching of the gospel, kaya mahalaga rin yung pananampalataya talaga eh. No? Yung preaching ng gospel profits nothing without faith. Kapag ka narinig mo yung gospel o yung magandang balita, ang sarap sa pakinig, ang sarap sa pandinig, ang sarap sa pakiramdam. Pero kung walang tunay na pananampalataya, walang profit para sa iyo yan. It is not profitable sa iyo. Kapag ka walang faith, no? Faith kanino? Sa finished work of Christ in Christ Jesus Himself. No? So, sabi nga ni Ursinus once again, sige, next slide. The efficient cause of faith is the Holy Spirit, and the instrumental cause is the gospel. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, naunang nagsabi si Apostol Pablo bago kay Ursinus, kasi 17th century lang si Ursinus eh. Sabi ni Apostol Pablo, faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. No? So, yan yung instrumental cause ng ating pananampalataya. Yung
Word of Christ. At ang efficient cause, paano natin yan natatanggap yung pananampalataya? Dahil sa Holy Spirit. Amen po ba? Faith is the assured confidence by which the Holy Spirit applies unto us the merit of Christ, which is done when we firmly believe that the righteousness of Christ is granted and imputed unto us, so that we are accounted just in the sight of God. So to know Christ, mga kapatid, para kay Apostol Pablo, to know Christ is to gain Christ Himself with all the benefits of His sufferings, death, and resurrection. So, to know Christ is to receive the righteousness which comes from God on the basis of faith in the finished work of Jesus Christ. Tandaan po natin yan, mga kapatid. And it is to be found in the fellowship of His sufferings, being conformed in His death through the death of our old nature. Again, yung death of our old nature, kagaya ng kay Pablo, is the work of the Holy Spirit. Hindi sa atin. Kasi kung tayo lang, i-embrace natin yung old nature natin. Pagmamalaki natin yung mga nagawa natin, kahit na sablay, kahit na mali. Di po ba? And finally, to know Christ is to trust that the righteousness imputed unto us by faith in Christ guarantees that resurrection would be ours. No? Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 15 verse 3, "For I handed down to you as of first importance." Napakahalaga, sabi ni Apostol Pablo. No? "What I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He was raised on the third day according to the Scriptures, and that He appeared to Cephas, then to the 12. After that, He appeared to more than 500 brothers and sisters, at one time, most of whom remain until now, but some have fallen asleep. Then He appeared to James, then to all the apostles, and last of all, as to one untimely born, He appeared to me also." So anong sinasabi ni Apostol Pablo dito? No? Those who have witnessed the death of Jesus Christ has also witnessed His resurrection from the dead. No? The Lord Jesus Christ did not remain dead. He rose from the dead. And there were so many witnesses. Ang dami niyan. No? And if Christ has been raised from the dead, and so all of us who put our hope and trust in Him will be raised from the dead as well. Amen po ba? Yan yung hope ni Apostol Pablo. Knowing Christ is knowing His resurrection and receiving His resurrection. Brothers and sisters, tandaan po natin to, no? God has already concluded our eternity in Jesus Christ. Ano yung eternity natin in Christ? We will be resurrected and we will be with Him forever throughout eternity. Amen? Kinongclude na niya. So ano ngayon ang gagawin mo? Bilang assured na ang iyong resurrection. Yung salvation mo, assured by the resurrection of Christ. Anong gagawin mo ngayon? Sabi rin ni Apostol Pablo dito sa 1 Corinthians, "Let us therefore, through the guidance of the Holy Spirit, be firm, immovable, always excelling in the work of the Lord." Kaninong work? Hindi sa atin. No? Hindi sa atin. Kaya huwag kang umasa na sa buhay mo, perfect. Na sa buhay mo, palagi na lang may blessing. Pero kung titignan mo, sa mata ng Diyos, all things work together for those who are called according to the purpose of God. So kahit hindi maganda para sa'yo, it is a blessing coming from the Lord. Amen po ba? And it is the work of the Lord. Favorable man o hindi sa'yo, work, excel in the work of the Lord in your life. Knowing that your labor
is not in vain in the Lord. Maaring sa ibang tao, storbo ka, no? Sablay ka, palpak ka, kasi hindi maganda yung kinahihitnan ng mga ginagawa mo, pero sa mata ng Diyos, He has a purpose for what is happening in your life. No? Excel in the work of the Lord. Remain in Him, sa Kanyang presensya. Be guided by the Holy Spirit at all times. Never forget to be reminded of the Word regularly and repeatedly. Let us pray. Panginoon, maraming salamat for always giving us this wonderful opportunity to hear your message. And may it be, Lord, na ano man ang narinig namin sa araw na ito, ay patuloy na magpaalala sa amin na kailangan namin ang continuous guide ng inyong salita through the work of the Holy Spirit in our lives. Salamat for you have ensured us, Lord God, of our eternity. Hindi lamang sa kamatayan ng aming Panginoong Hesukristo, kung hindi sinelyuhan ninyo ito ng kanyang muling pagkabuhay at pagbibigay sa amin ng inyong banal na Espiritu. Maraming salamat po. Lord, here are your people. They have heard your word. May it be a living testament in their lives. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. God bless po sa bawat isa. Ay. Lord, our feet have wandered all the earth unsatisfied, drinking from a sea of emptiness has left us dry. So we turn our eyes to Christ, our treasure. There is none like you, precious Jesus. There is none like you. Living water, word of life, you are forever true. Every blessing, joy abounding here in knowing you. So we fix our eyes on Christ, our treasure. There is none like you, precious Jesus. There is none like you. Grace for the guilty, help for the needy. Jesus, you satisfy our soul. Strength for the weary, hope for the grieving. Jesus, you satisfy our soul. Healer of sickness, fountain of goodness. Jesus, you satisfy our soul.
faithful provider, gracious redeemer. Jesus, you satisfy our souls. Mighty in power, awesome in splendor. Jesus, you satisfy our souls. Author, perfecter, keeper, sustainer. Jesus, you satisfy our soul. Christ, our treasure. There is none like you. Precious Jesus, there is none like you. Christ, our treasure, there is none like you. Precious Jesus, there is none like you. Maaari po muna tayo makaupo. Purihin ng Panginoon. Tayo naman ay dadako na sa ating Lord's Supper. And then, itong Lord's Supper is a family meal. Those who invite Christ to His table, yun ang pwede lamang na sumama rito. Ano? Those who have faith in Him, those who nabaptize na sa the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, those who will take this elements, ano. At ito pagkakaingatan natin, pwede ko bang tawagan ng mga pastors to distribute the element? Sabi dito, Corinthians chapter 11, sabi dito, may warning po sa mga magte-take ng hindi man lang ino-consider yung mga yon. Sinabi ko kanina, whoever therefore eats in the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of concerning the body and the blood of the Lord. Let the person examine himself then and eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. And, sige. At patuloy tayo. Ngayon ang pagkakataon natin na we truly examine ourselves and tayo pa ay karapat dapat na makibahagi ng gawain ito. Sige po. Bigyan ko kayo ng pagkakataon even to pray, to ask for na tayo ay maging karapat-dapat sa pagtanggap ng mga elemento. We thank you, God, Father, sa pamamagitan ng iyong anak na pumunta rito to have fellowship with us, na sumama sa amin at niyaya kami
upang makasama namin siya. Hindi lamang sa ministeryo, kundi sa pag-gather sa amin, sa kanyang hapag, upang i-offer ang iyong sarili para sa amin, yun na yung mananampalataya. Offer your righteousness to us. Binahagi mo ito sa amin, Panginoon, sapagkat ito lamang ang katanggap sa aming Ama. Despite ng aming pagkakasala, ang unang nakikita at makikita lamang sa amin ng aming Ama, ang kabutihan at katwiran ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya kami nagpapasalamat. Si Church, maaari po ba tayong tumayo? Sabi dito, sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23 and 29, For I received from the Lord what I've also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, for it is for you. Do this in remembrance of me. Sabay-sabay natin kanin ang tinapay, siya sumisimbolo ng katawan ng ating Panginoon sa Kristo. In the same way, also he took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Sige, sabay-sabay natin inumin ang alimento ng dugo ng ating Panginoon. Muli, purihin ka, Ama, sa iyong kabutihan, katikilaan sa amin, sa pag-invite sa amin, sa salo-salong iyong hinahanda. Church, we give you itong pagkakataon natin to reflect sa gawain ito ng ating pinagsalu-saluhan mula sa awitan kanina hanggang sa mga salita ng Diyos, hanggang sa mensahe na ibinahagi sa atin sa araw na ito. And then, to his conclusion, how Christ offered His body sa atin para sa ating kaligtasan. Aming Ama, salamat sa iyong kabutihan at katapatan sa amin. Sa buong araw na ito, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa amin upang kami magkatipon, nakinig kami ng iyong salita, umawit ng papurit pasasalamat sa iyo. Ito ang dahilan namin pagkat kami nagkatipon dito. Patuloy nawa, bigyan mo kami ng kalakasan sa araw na ito upang patuloy kaming magsama-samang magpurit pasalamat sa iyo, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ang bawat isa sa amin at patuloy mong bigyan ng kagalakan upang makasama namin ang bawat isa, Panginoon. Maging kalakasan ng bawat isa, ang presensya ng bawat isa sa amin. Panginoon, hindi maging posible mga bagay na ito hindi dahil sa ginawa mo. Panginoon, sa araw na ito ay patuloy ka namin pupurihin at dadakilain at patuloy naming nanamnamin ang bawat salitang lumalabas sa iyo, Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita mula sa banal na kasulatan. Kaya Ama, muli maraming salamat sa iyong kabutihan sa araw ng iyong muling pagkabuhay. Ayang binigyan mo kami ng pag-asa na darating ang araw na kami lahat ay muli mo ibabangon at isasama sa iyong kaharian upang makasama magpakailanman. Muli, Ama, ito ang aming pag-asa, ito ang aming tanging sasandalan sa hanggang sa huli ng araw at sa huli ng panahon. Maraming salamat, Ama. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.
Amen. Awitan na natin ang Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And everybody say, Amen. Amen. Happy Lord's Day po sa lahat.